Luto po tayo ng ginataang kalabasa na may kiniling na pork. Saute ako dito ng onion and garlic na. So ito, sinustay ko lang siya. So ayan lang po natin siyang ako. Nilagay ko na yung sitaw po. So halu-haluin lang natin. Nilagyan ko na rin ng asin, konting black pepper. So ayan lang natin medyo lumambot ng konti, dahil lalagay na natin yung kalabasa. So after po na kinover natin siya ng ilang minuto, eto, lagay na natin itong kalabasa. So ganito lang magluto ng ginataang kalabasa. Lagay na natin yung optional, yung may sili, gusto ko lang. Later lalagyan ko pa ng red pepper yan. So hayaan lang natin lumamig yung gulay. So meron akong dito pala, gata, ni-ref ko, freezer ko kasi pinagamitan ako. So tira yan. So ilagay natin para matunaw siya. Yan ang magiging sabaw niya. Cover muna natin siya. And let's wait lang for ilang minutes para yung mga gulay maluto at yung frozen na gata magiging liquid siya. So ito, hinalo ko yung gulay. Nilagay ko yung frozen gata sa ilalim para maging liquid siya. So, yung mga gulay, nag-start na siyang, lalo na yung kalabasa, lumambot. Dali lang kasi lumambot yung kalabasa kaya inuna ko yung yung sitaw. So let's wait para matunaw yung gata. Then after that, pag na-cook na yung gulay, lagyan ulit natin na fresh kakang gata para masarap yung gulay natin. So ito, nilagay ko na yung siling pula para maikit yung gulay natin, hindi ginataang kalabasa at sitaw. So, tayin lang natin maluto yung gatang nilagay natin, pangalawa. Ako kasi sa gata, gusto ko yung parang meron siyang salsa. Yung may sabaw siya kahit papano. Yung naman siya masyadong tuyong-tuyo. Yung parang nag-oily na sa sobrang tuyo. Iba naman, gusto nila yon. So, kanya-kanya tayo ng gusto. So, ito yung type ko. Meron akong nilalagay na sarsa sa kanin ko. So, ilang minuto na lang to, luto na siya. So, kakain na tayo. Thank you for watching po. Tikman na natin, luto natin. Kain na po tayo.